So next nating part ng discussion natin is itong scalar projection. Okay, so scalar component of a vector in the direction of another vector, and it's the length of projection of a vector on another vector. Okay, so ito yung ano natin, vector A and vector B. So pag pinoject natin dito, okay, so yan, pinoject natin. So yan yung projection niya. Okay, tapos okay, so yung formula natin, okay, so ganun pa rin. So A dot B is equivalent to the magnitude of A, okay, and multiplied by the magnitude of B. Okay, so A, absolute value of A times absolute value of B. Then cosine of the angle between, or the theta between A and B. Okay, so yan. So kapag kinuha natin yung kunyari yung B natin, which is the ano na, parang idea kasi dito is yung absolute value ng B, okay, is kunyari i-divide natin sa right hand side. Okay, so parang ito. Okay, so i-divide mo lang parang ganyan. Okay, syempre dito ganun din ang gagawin mo. Parang i-divide mo din siya ng absolute value ng B. Okay, so lumalabas, syempre ito yung part na to, makaka-cancel out. So matitira na lang is A, then cosine of theta sub AB. Okay, tapos dito sa part na to naman, so itong A mo, ito pa rin yun. Then B over B, magnitude of B. So kung maalala niyo itong formula nito, yan din yung equivalent din siya sa unit vector in the direction of B. Okay, kung maalala niyo. So ito na siya, papalitan mo na siya noon. Okay, then same pa rin to. So A, yan. Ito isa pa rin. Then cosine of. Yan. So ito na yung tinatawag nating scalar projection of A on B. Okay, so yan yung sagot. Okay, so yan yung magiging formula natin dun sa tinatawag nating scalar projection of A on B. Okay, so sa vector projection naman, it is the vector component naman of a vector in the direction of another vector. Okay, so para ang mangyari lang, itong scalar projection na to, itong A dot AB mo, i-multiply mo sa unit vector na AB. Okay, so syempre kung minultiply natin itong left hand side, itong buong to itong buong to ng minultiply nyo ng A in the direction of B unit vector. Syempre itong buong to, i-multiply mo rin mo. Parang ganyan. Okay, kaya ang result is ito. Okay. Which is the vector projection of A on B. Okay. So meron tayo ditong example. Okay. So yan. So dito sa first example natin, okay, is to find the length of projection of B, okay, on A. Okay, so ito yung ano natin. Ito yung B. Okay, vector B natin, which is equivalent to 6A x minus 3AY plus 2AZ. Okay. Then A natin is 2AX plus 2AY minus AZ. Okay. So, yeah.
Then yung pangalawang example is to prove the law of cosines of triangle. Okay, using the dot product operation. Okay. So kung maalala niyo yung law of cosines of triangle using the dot product operation. Okay. So gagamitin lang natin yung law of cos, ipoprove natin yung law of cosines of triangle. Tapos ang gagamitin lang natin is dot product. Okay. So mamaya natin gawin yan. Discuss ko lang muna to, ba? Okay. Which is the next topic. Okay. So yon. So ang next topic natin is yung cross product. Okay. So the cross product of two vectors, let's say A and B is by definition A cross B. Okay. So kapag nakita niyo tong cross na to, okay, so ayan na yung ito, cross product. Okay. So dito ang lalabas is a vector. Okay. So kasi mapapansin niyo meron na siyang unit vector which is sabi dito in the direction of the normal. Okay. So normal to the plane determined by A and B. Okay. So when they are drawn from a common point. So yung theta natin dito is the smaller angle between A and B. Okay. So bakit natin sinasabing smaller angle? Kasi pag may vector ka kasi, kunyari drawing ka, ito yung vector mo. Actually, dalawang angle na mapaform mo kasi dyan. Okay. So either ito. Okay. Yan, yung angle dyan. Or yung angle dito. Okay. Parang ganun. So yung sinasabi niyo smaller angle, ito. Siyempre yung ito. Okay, so ganun lang yung sabi niya. Kasi hindi niya gagamitin tong bigger angle. So kaya laging sa definition niya, it is the smaller, okay, smaller angle between A and B. Okay. So yung N is normal. Okay. So the direction of A sub N is the same as the direction of advance of a right hand screw. Okay, yung advance ng right hand screw where A daw is turned towards B. Okay. So, ibig sabihin nun, kung meron kayong screwdriver, okay, so, siyempre, iikot niyo siya. Okay. So, siyempre, meron kayong ikot, depende sa, kunyari, dito ka nagsimula sa, ano na to, tapos iikot mo siya. Siyempre, magkakaroon siya ng angle, papaform siya nung angle of rotation mo. Okay, kasi nag-rotate ka ng pagganyan, di ba? So, inikot mo siya. Okay? So, yung initial position mo, parang isipin mo ito yung initial position mo. Tapos, ginalaw mo siya. Di syempre, meron kang position from dito hanggang dito, di ba? Ngayon, syempre yung screw mo, mag-advance yan. Syempre, babaon yan. Okay? So, yun yung AN. Yun yung direction nung unit vector natin na AN. So, nakukuha. Okay, so kapag nag-screw ka, okay, so yung diin mo, syempre, mag-a-advance syempre yung screw mo. Papasok. Okay? So, itong plane mo, sabihin mo yung kahoy or kung ano man. Okay? So, ganyan siya. Yan yung natin. Okay? So, yan. So, yan yung A cross B in the direction of yung A sub N. Okay? So, yan. So, A sub X cross A sub Y. Okay? So, dito naman ang style, kapag kinuha mo yung ano to,
yung 1 times, o yung, syempre unit vector ito yung magnitude. Then yung angle between dyan. So, ang angle between ng x and y is 90. Okay? 90 degrees difference. So, 90, kunin mo yung sine of 90. So, alam natin magiging 1 yun, di ba? Okay, tapos, okay, so ang magiging ano niya is result is a z. Okay? So, times a z. Kasi parang lumalabas is xy, then z. Okay? So, yun yung parang guide mo. Pag nauna yung y bago sa x, so z pa rin ang result. Kaso, negative. Okay? Pag yz, positive na ax, okay? Pag nauna yung z sa y, az cross ay, x pa rin kaso negative. Okay? Tapos, az cross ax, ang result is ay. Pero yung mabaliktad siya nauna yung ax sa az, ang result is negative ay. Okay? So, bakit ganun? Kasi parang ang nangyari dito is sinusunod nyo ang guide nyo. Parang sinusunod natin yung x, y, and z. Okay? Yung pagkakasunod niya. Okay? So, pagka nauna yung hindi dapat yun ng arrangement, yung pa rin naman ang magiging result. Pero, negative. Okay? So, kaya dito sa una, a cross a is sub x cross a sub y. So, z siya. Tama. Kaya positive. Pero kung mauna yung y mo sa x, magiging z pa rin pero negative. Okay? Tapos dito naman sa ay, az, tama yung pagka-arrange niya. Kaya x yun. Okay? Pero pag nauna yung z sa y, x pa rin kaso negative. Okay? Tapos az cross ax. Okay? So ang result is y. Positive. Pero kung nauna yung x sa z, negative. So ganun siya. Tapos kapag krinos mo yung same, okay, lalabas kasi doon pag same ang direction, 0 degrees ang difference, angle niya. So kasi same kumbaga parang ganito yan kunyari meron kang ganitong meron kang vector na ganyan. Hindi, ano natin yung mas light mo. Kunyari meron kang direction na ganyan na vector. Tapos yung sumunod mo, sa same na direction din, okay, parang ganyan. Di ba? Ang difference niyan is 0. Okay, kasi hindi naman umikot yung ray mo, kumbaga. Walang angle between. Okay, so same ang direction niyan. Kaya therefore, kapag kinuha mo yung sign ng angle na yun, which is 0, okay, so sa waveform natin, okay, so kung 0 yung, okay, dito yung ano mo, so 0 siya, okay, kaya 0 yung result. Okay, kaya ax cross ax, ay cross ay, ac cross ac is equivalent to 0. Okay, so ganun lang. Okay, so yun yung sa cross, okay. So dito pala, by definition na, hindi ko pala kanina na i-discuss, na yung sin theta dito sa A cross B. Okay, so sin theta siya, okay, compared dito sa kanina na cosine theta. Okay. So, yon. Okay, so ano pa ba? Okay lang po yan. Okay, sige, anyway, okay lang. So, yun na. Basta yun lang yung ano natin. Kaya nagsisiro yung same na cross product. Okay? Yun lang pala yung wait lang, kulang pa to kasi yung okay, so anyway,
na kuha ba to? Okay, so na may question. Okay, sige. So kung walang question, so i-solve na natin tong sample. So wait lang, yan, share ko. Okay, so wait lang, tuloy. Okay, sige, wait lang. Ano ko lang yung presentation. Okay. Okay. So, okay natin. Okay, sige. So, pantay natin. Okay. So, sa first example natin, so find the length of projection. Okay, so, gawin natin to. Okay, so, okay, so sabi dyan, so find the length of projection of B on A. Okay, so given yung A natin, which is 2AX plus 2AY minus AZ. Then 6AX yung B minus 3AY plus 2AC. Okay, so ang gagawin natin una dyan is to get yung unit vector of in the direction of A. Okay, so sa 1 tayo. Okay, so solution natin dyan. Okay, so solution. Okay, so solve natin yung A in the direction of A. Okay, which is equivalent to yung vector A, okay, over yung absolute value ng vector A. Okay, so ano yung binigay na vector A? So ito yon, di ba? Copy nyo lang yan. So 2AX A plus 2AY. Okay, so yeah. Wait, narinig ako Hindi ako nakamute. Okay. Hindi ko napapansin kasi yun. Okay, so anyway, yeah, continue natin. So minus AZ. Okay. Tapos, to solve for the magnitude of the vector A, so kunin mo lang yung square root ng, ay mga magnitudes lang. So, yung kada term, yung mga components. So, we have yung 2, ito, ito. So, squared mo. Okay. Tapos, 2 squared. Tapos, itong 1 na to, okay, so technically minus 1, 1.
positive pa rin yan. So, plus 1 squared. Okay? So, yan na yan. So, lalabas dito is, okay. So, kakapin mo yan. Okay. So, litan lang natin kasi space. Kasi space dito. Okay. Tapos, 2 squared plus 2 squared is ilan? So, 4 plus 4 plus 1. Okay. So, 4 plus 4 plus 1. Okay, which is ilan? 4 plus 4 is 8 plus 1. So, 9. So, square root of 9. So, ang result is, okay, so 3. So, 2ax plus 2ay minus ac. Okay. Therefore, ang result natin dito, ang a sub a, okay, is equivalent to 2/3 ng, kasi inano lang natin itong denominator, which ax plus 2/3 ng ay, sorry, minus, okay, okay, so minus 1/3, okay, ng az. Okay, so yan yung a sub a mo. Okay, so ngayon sa b naman, okay, sa b, so kunin naman natin yung same, ano pa rin, pero direction of b na. Okay, so it is equivalent na to b, vector b, yan ito. Okay, over absolute value ng vector b. Okay, ay magnitude. So, kapihin mo lang, 6 ax minus 3ay, okay, plus 2az, okay. So, all over square root of, kunin mo yung ano, mga to lang, 6, 3, sa 2. So, 6 squared plus 3 squared plus 2 squared. Okay, so, magiging result niyan is, okay, so, itong sa taas is, siyempre papihin mo lang, 6ax minus 3ay plus 2az. So, ang 36 plus 9, 45 plus 4, 49, square root of 49. Okay, so square root of 49 is 7. Okay, tapos same pa rin dito sa taas. Okay. So, minus 3ay plus 2az over 7. Okay, therefore, ang a in the direction of b is equivalent to, okay, so equivalent siya sa 6 over 7 ng ax minus 3 over 7 ng ay, okay, plus 2 over 7 ng az. Yan. So, ito yung 2 over 7. Okay, hindi na nakita sa, yan. Okay, so, yun na yung a natin, mga unit vectors in the direction of a and b. Okay. So ngayon, syempre hindi pa yan, wala pa yan kasi kinuha pa lang natin yung mga a, kasi kailangan natin yan dito sa scalar projection, di ba? Kung mapansin niyo yung formula, itong formula na to, di ba meron yung AB, AB to. So, yan, kaya kailangan natin malaman. Okay. Then yung susunod, anin na lang natin. Okay. So, kung isa-solve natin yung length, okay, so length of projection of A on B. Okay, so solving for the length of projection.
A of A and B. Okay, so titignan natin length of projection. Okay, so ito na yan. So A, vector A dot AB. Yan ang natin. Okay. So vector A dot AB is equivalent to to okay, so to copy nyo lang kasi yung formula natin. Okay, so ito. Absolute value ng vector A, so times cosine of theta AB. Okay. So kaya lumalabas yung vector A mo mismo, i-dot mo sa AB. Okay? So ito yung AB kasi, di ba? Ina-solve natin. So therefore, okay, so yung A mo ito, okay, so sulat nga natin para hindi kayo malito. So yung A mo is 2AX plus 2AY minus AZ. Parang ganyan. Okay. Tapos ang gagawin mo ngayon is gagamitin mo yung nakuha mo dito sa sa AB mo. Okay? Kaya para ang mangyayari, kasi yun lang yung kapag binultiply mo AX is 1 equivalent. Kaya parang pinaka-shortcut na gagawin mo. So, tingnan mo to, AX. Okay? So, ang gagawin mo lang is itong 2 na to, yung AX mo is ito. So, para magiging 1 na lang yan. Okay? Pero syempre, kailangan mo siya i-multiply sa 6/7. Kaya, multiply mo siya sa 6/7. Okay? Tapos, plus, okay, 2. Okay, tapos yung AY mo naman is itong negative 3/7. Kaya i-multiply mo sa negative 3/7. Then, minus, diba, 1 to para may 1 dito. Okay. Tapos, i-multiply mo siya sa AC natin, which is 2/7. So, parang ganyan siya. Okay. So, dito sa una is, ilan to? 2 times 6. So, 12/7. Dito sa susunod is minus 6/7. Tapos minus 2/7. Para lumalabas, 12 minus 6 is 6 minus 2. Okay, so ilan yun? 6 minus 2 is 4. Okay. So kaya ang result dito is 4/7. Okay, so kung ilang units yan, hindi natin kasi alam kung walang binigay na pero pwede natin pangalanan na lang kung ilan. Ilan to sa sa decimal, ang 4 divided by 7 nila. Kasi ang calculator. Teka, wait. 4/7. Natin ng calculator dito. Okay. Masyado man. Laki naman itong calculator. Okay, so 4 divided by 7 divided by okay, so 0.57. Okay,
0.57 units. Okay, so question. Okay, so yun yung length of projection or yung scalar projection. Then to solve for the vector projection. Okay, vector projection. Okay, so vector projection naman tayo. Dali lang. Okay. So sa vector projection na tayo. Projection of A on B. Okay, so yung result natin dyan, so parang yung A vector A dot AB. Okay, so multiply natin sa AB. Okay, parang gano'n. Kaya ang lalabas is yung 4/7 natin na result. 4/7 natin na result. Ito yan. Okay, multiply natin dun sa vector ay sa AB. Okay, sa unit vector ng AB. Okay. Ano yung AB natin nakuha kanina? Ito yun, di ba? Okay, so, isulat nyo lang yun. Times 6, 7. AX minus 3, 7, AY. Okay, plus 2, 7, AZ. Okay, so, anong result? Okay, so, calculator. Okay, kaya kailangan natin calculator. Teka lang kasi calculator ka nandun doon sa bag. Okay, teka lang, kunin ko lang tuloy. Saglit. Okay. Okay, teka. Okay, so pakicheck na lang kung tama ah. Okay, so yeah. Okay, so yan na yung ano natin. Okay, so ngayon naman, what if yung kunin naman natin yung length of projection naman nung B on A naman. Okay, so find the length of projection. Kaya medyo mahaba rin yung solution nito. Kaya nga inuli ko siya. Kasi kain ng space. Limited lang kasi yung space ko para sulatan. Okay. So, yeah. Okay, tapos so lalabas dito is B na that in the direction of A naman. Okay. Parang ganyan. Okay. So, kapag inano natin, so kunin mo yung B. Okay, so B. Taas na ito. Yan yung B ito. Yung 6AX
minus 3ay plus 2az. Okay. So, yun lang naman gagamitin mo. Tapos, kunin mo yung result natin dun sa AA. Ito yun, yung kanina. Ito. Yan. Okay, so nakukuha ba na nasusundan yung ginagawa natin? Okay. Yan. So, sulat lang natin. Okay. So, ang result niyan is okay, so okay. Ano ba ulit yun? Natin. So, 6 yata yun, no? Sulat mo na ulit dito. Saan na? 6. Okay, 6ay. Sulat ko ulit. 6ax minus 3ay plus 2ac. Okay, tapos yung AA natin. Is 2/3 ax plus 2/3 ay minus 1/3 ac. Okay, so yeah. Okay, so ito. So ax yun lang ano natin. So 6 times 2/3 ax kasi is 1, di ba? Okay, tapos minus 3 yun times yung ay natin is 2/3. Okay, tapos plus 2 yun. Okay, then yung AC natin is negative. Ano ba to? 1/2 ba to? 1/3 yung sinulat ko. Teka lang. Okay, 1/3. 1/3. Okay. So, 2 times 1/3. Negative. Okay, kasi negative 1/3. Okay, so ang result dito is 632. Okay, times 2 is 4. Okay. So, 4 minus 2/3. So, minus 2/3. So, gawin natin itong 12 over. Tama ba? Okay, so hindi na natin kinancel sa 12 over 3. Okay, so okay, sige, huwag na natin yan. No? So, 2, 6 times is 12 over 3. 6 over 3. 2 pala to dapat. 2. But 2/3 ang nilagay ko dito. Gawin ko 6 over 3 to. Okay, so ganyan. So, 12 minus 6 is 6. Okay, tapos minus 2. 4. Okay, so 4 over 3. Yeah. So, 1.333333 units. Okay, so yan na yan. So, yung vector projection natin, vector projection. So, lalabas is B. Tapos multiply ulit natin sa A. So, itong 1.33 units or 4 over 3, multiply nyo lang sa unit vector ng AA. Ito yun. So, 2/3 x plus 2/3 AY
minus 1 third ng AC. Okay, yan. Okay, so calculator. Okay, so 0.89 x same lang. 0.89. Ito. Okay, so minus 0.44. Okay, so yun yung sagot natin. Okay, so